Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto kong batiin kayo ng isang magandang araw at sa inyong mga loyal Papa Dudut fanatics na nakikinig sa inyong napakagandang channel sa YouTube at Spotify. Isa ako sa mga loyal na nakatambay lagi at madalas na aktibo sa mga events ng inyong istasyon. At maging nang ikaw ay napapakinggan na sa digital ay talagang sinundan kita, Papa Dudut. Samantala dahil sa tulong ng aking mga kaibigan at kapwa Papa Dudut fanatics kaya madali kong natapos ang aking sulat. Siya nga pala, Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Andrea. 37 years old na sa ngayon at namamasukan bilang isang kasambahay dito sa Maynila. Isang kwentong pampamilya ang ibabahagi ko po sa inyo na siyang nagturo sa akin na maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Papa Dudut, nanggaling ako sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa pamumuhay na isang kahig isang tuka. Kaya napilitan noon ang mga magulang ko na magtrabaho bilang kasambahay sa kamag-anak namin kapalit ng pagpapaaral nila sa akin. Yan ang simula ng una kong kalbaryo sa buhay. Hoy Andrea! Ano ba? Bilisan mo ngang maglinis dyan. Kung makasigaw sa akin, si tita ay parang alipin niya ako. Pero kailangan kong tiisin yon dahil ayaw kong mawala ng trabaho. Opo, bibilisan ko na po ang paglilinis. Matatapos na po ako, tita. Sagot ko sa kanya. At nagpatuloy lamang ako sa paglilinis sa sala. Samantala ay narinig ko sa labas ang boses ng aking mga magulang habang kausap si Tita Simang. Napabuntong hininga ako dahil babali na naman sila o hihingin ang paunang bayad sa sweldo ko. Wala akong magagawa kung kailangan na talaga ng pamilya ko ang pera. Kaya kadalasan kada sweldo ko ay halos wala na ring ibayad sa akin si Tita Simang. Habang nagpupunas naman ng alikabok ay aksidente kong natabig ang isang mamahaling vase at nabasag po yun. Natakot ako, Papa Dudut, dahil alam ko na ang kasunod noon. Andrea, ano yung nabasag mo? Anong ginawa mo sa mamahaling vase ko? Bakit nabasag yan? Sigaw sa akin ni Tita habang palapit sa akin. Hindi ko po sinasadyang mabitawan yung vase. Nagtatanggal lang po kasi ako ng alikabok. Pasensya po, tita. Hindi pa natatapos ang sinasabi ko nang pingutin niya ang tenga ko. Anong pasensya? Alam mo ba kung magkano ang vase na yan? Almost 10,000 pesos yan. Ngayon, anong gagawin mo dyan? Mababayaran mo ba yan? Siyempre hindi, sigaw niya sa akin. Aray ko po, tita, tama na po. Huwag niyo po akong pingutin. Masakit po, tita, aray. Pagmamakaawa ko sa kanya pero matigas ang puso ni tita. Kasing tigas ng diamante. Kumbagay parang wala siyang konsensya. Kulang pa yan sa perwisyong binigay mo sa akin. Sabi pa niya sa akin pagkatapos ay sinampal pa niya ako. Nasa sobrang lakas ay natumba ako at napaupo sa may sahig. Agad namang pumasok sa loob ang mga magulang ko para awatin si Tita Simang
na noong sandaling yon ay sinasabunutan ako. Si Mang, tama na. Maawa ka sa anak ko, sigaw pa ni Mama. Huwag mo nang saktan ng anak ko, sabi pa ni Papa. Paano hindi ko sasaktan ng anak ninyo nabasag niya itong mamahaling vase ko? Ang tanga-tanga kasi hindi nag-iingat. Katwiran ng aking walang awang tiyahin. Sobra ka naman si Mang. Kung makapanakit ka ng anak ko ay parang mas mahalaga pa sa iyo ang vase na yan, hinanakit ng aking ama. Hoy, Hiner! Alam mo ba kung magkano ang vase na binasag ni Andrea? 10,000 pesos lang naman. Abay sige, hindi ko sasaktan ng anak mo. Pero babayaran mo ang nabasag niya, pati na rin yung mga naggastos ko sa pagpapaaral sa kanya. Ano? Pagmamalaki ni tita habang dinuduro ang mga magulang ko. Sumusobra ka na, wika ni Papa na gusto nang sumabog ng mga oras na yon. Agad namang umawad si Mama. Tama na Hiner, pakiusap. Aba Hiner, may gana ka pang magalit sa akin? Hoy, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin ay hindi makakapag-aral si Andrea. Kung hindi dahil sa akin ay wala kayong trabaho. Kaya hetong tatandaan ninyo, gagawin ko kung ano man ang gustuhin ko kasi nasa pamamahay ko kayo at umaasa lamang kayo sa akin. Sumbat pa ni Tita si Mang sa mga magulang ko. Si Mang, nakikiusap ako. Pagpasensya mo na si Hiner at Andrea. Mapagkumbabang wika pa ni Mama. Okay, madali naman akong kausap. O yan ang anak ninyong tanga. Naiiritang wika ni tita sabay tadyak sa aking tagiliran. Siyempre napasigaw ako sa sobrang sakit at dahil sa wala akong magawa ay napaiyak na lamang ako. Agad naman akong tinulungan ni na Mama at Papa na makatayo. Habang ang bruha kong tita ay muling nagpatuloy. Sige, dahil sa pamangking ko rin naman yan, hindi ko na kayo sisingilin sa nabasag niyang vase. Kasi kahit napabayaran ko sa inyo yan wala naman kayong pambayad. Sasakit lang ang ulo ko sa inyo sa kakasingil. Pero hetong tatandaan mo Andrea ha, kapag hindi ka pa nag-ingat, palalayasin na kita sa bahay ko. At titigil ka na sa pag-aaral mo, nagkakaintindihan ba tayo? Opo tita, sagot ko sa kanya habang umiiyak. Bumaling naman si tita sa aking ina. Pasalamat ka Celia at naalala ko pang kapatid kita. Kasi naman si Hiner pa ang pinakasalan mo. Tingnan mo ngayon, walang may pakain sa inyo ang lalaking yan. Isang kahig isang tuka lang kayo. Hindi ka ba nagsasawa ha Celia? Wala akong pakialam kahit na naghihirap kami. Basta ang importante ay mahal namin ang isa't isa, sagot pa ng aking ina. Mahal? Anhin mo naman ang pagmamahal niyan. Kung gutom ka naman at wala kang pera. Ay nako Celia, ewan ko sa'yo. Diyan na nga kayo. Naimbiyar na lang ako kapag nakikita ko ang pagmumukha ng Hiner na yan. Sarkastiko pang dagdag ng aking tiyahin bago umalis at iniwan kami ng mga magulang ko. Hiner, pagpasensyahan mo na si Simang, wika ni Mama sa aking ama. Matagal na ako nagtitimpi dyan sa kapatid mo. Wala na lang siyang ginawa kundi ang manlait sa akin. Kung hindi lang siya ang nagpapaaral kay Andrea, matagal ko na siyang pinatay. Nanggigigil na galit ng aking ama. Huwag ka naman ganyan. Panawain mo na lang yung tao. Hindi biro yun nabasag ni Andrea at saka ganun lang ang ugali nun. Kung masama ba siyang tao, sa palagay mo pag-aaralin niya ang anak natin? Paliwanag pa ni Mama. Samantala ay huminga naman ng malalim si Papa para ma-release niya ang galit at sama ng loob sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala Celia. Ayos na ako. Kinakalma ko lang ang sarili ko. Bumaling naman sa akin si Mama at pinunasan ng luha sa aking mga mata. Andrea, huwag ka nang umiyak ha. Comfort niya sa akin. Inay, bakit ganun po si tita? Oo, pinag-aaral niya nga ako pero palagi na lang niya akong nilalait.
Alam niyo ba inay, parang hindi kaanak ang turing niya sa akin. Bakit ko mo ba mahirap lang tayo tapos sila may kaya sa buhay ay aapihin lang nila tayo? Tanong ko pa. Ganun lang ang tita si Mang mo. Nadala lang siya ng emosyon dahil doon sa nabasag mo. Dahil sa sobrang kalbaryong dinaranas ko sa kamay ng aming mga kamag-anak ay isang pangarap ang desidido akong makamit. Inay, gusto ko na po talaga makatapos sa pag-aaral para makalis na tayo sa poder ni na tita. Ayoko na po ng ganitong buhay. Sawang-sawa na po ako sa panlalait ng pamilya natin. Gagawa na po talaga ako ng paraan para makaahon tayo sa hirap. Sumpa ko sa aking sarili. Papa Dudut, noong nakapagtapos na ako ng high school ay nagpasya na akong umalis sa poder ng tita ko na palagi akong minamaltrato. At kahit kailan ay hindi ako itinuring na kamag-anak. Kasabay ng pag-aaral ko ng isang vocational course ay nagtrabaho ako bilang sales lady sa isang RTW shop. Pero umalis din naman ako doon dahil maliit magpasweldo ang amo ko. Pagkatapos noon ay kung ano-anong trabaho na ang pinasukan ko. Nariyan ang pag-audition ko sa isang agency sa Cavite para maging promo girl pero hindi rin ako nakatagal sa training pa lang. Hanggang sa isang araw ay isang kaibigan ko ang tumulong sa akin na makapasok ng trabaho. Bet mo bang maging kasambahay? Natatandaan kong tanong sa akin ni Lilia. Siya yung sinasabi kong kaibigan. Pwede naman. Basta mabait lang yung amo. Okay sa akin na maging kasambahay. Ang importante may trabaho ako. Alam mo naman ako ang breadwinner ng pamilya. Sagot ko sa kanya. May kakilala akong naghahanap ngayon ng kasambahay. Gusto mong pumasok? Nakaramdam ako ng excitement pero may gusto lang muna akong siguraduhin. Mababait ba naman yung magiging amo ko kung sakasakaling papasok ako? Oo naman. Mababait sila. Bali mag-asawa sila na may 2 anak. Isang babae at isang lalaki. Mabait yung mag-asawa kaya makakasundo mo sila. Yung mga anak din mababait. Inform sa akin ni Lilia. Lalo akong nakaramdam ng tuwa sa sinabi niyang yon. Baka ito na ang sagot sa matagal ko nang hinahanap, Papa Dudut. Talaga? Sige, gusto kong mag-apply. Sige, tutulungan kita. Kakausapin ko yung mag-asawa tapos ipapakilala kita sa kanila. Naku, salamat ha Lilia. Naipulalas ko sa sobrang saya. Wala yun, magkaibigan tayo. Dapat lang na nagtutulungan ang magkakaibigan. Sabi pa sa akin ni Lilia. Pagkatapos doon ay dinala niya ako sa sinasabi niyang magiging amo ko. At yun nga, tinanggap nila ako bilang kanilang kasambahay. Papa Dudut, nagpapasalamat ako noon dahil mababait ang mga amo ko. Para bang kapamilya ang turing nila sa akin. Mababait din yung 2 anak nila, isang babae at isang lalaki. Lahat sila ay kasundo ko. Samantala sa pagpasok ko bilang kasambahay ay siya namang pagtulong ko sa aking pamilya. Ako ang naging breadwinner sa pamilya namin at ako ang naging takbuhan ng mga kapatid ko kapag nangangailangan sila ng tulong. At kapag nakakaluwag naman ako ay dinadagdagan ko ang budget namin sa pagkain para naman lahat kami ay busog at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Nay, tay, nakahain na po yung pananghalian natin. Hali kayo, kumain na po tayo. Pag-aaya ko sa aking mga magulang para kumain habang nauna nang dumating sa hapag ang mga kapatid ko. Wow, ang dami namang pagkain ito. Nagulat na sabi ng aking ina sa nakita niyang nakahaing pagkain sa hapag. Siyempre, kakasweldo ko lang kahapon. Ayun, nagluto po ako ng chapsuy at adobong baboy para naman masarap ang kain natin. Puro kropik at sardinas na lang po kasi ang madalas nating kainin nitong mga nakaraang araw. Paliwanag ko pa. Salamat anak, Andrea. Pasensya ka na ha at ikaw pa kasi ang nagpapakain sa amin ng masasarap na pagkain
Ako kasi hindi ko kayo mapakain ng ganito. Wika ng aking ama habang nakakaramdam ng kaunting konsensya. Agad ko naman siyang kinomfort. Itay, kaya po ako nagsusumikap para sa ating lahat. Itay, alam ko pong yung mga paghihirap po ninyo para sa amin. Marami kaming dapat na ipagpasalamat sa inyo kung tutuusin kasi kahit na salat tayo sa pera pinalaki niyo pa rin po kami na masisipag at mababait. Nagpapasalamat po kami doon, Tay. Wika ko pa. Andrea, ang swerte namin ng inay mo at ikaw ang naging anak namin. Aniya habang tinapik niya ang aking balikat. Pagkatapos noon ay masayang kumain kami kasama ang pamilya ko. Kwentuhan at tawanan ng halos maririnig sa buong bahay. Masayang-masayang pamilya ko kasi kahit papaano ay natutulungan ko silang makasurvive sa pang-araw-araw. Maya-maya ay narinig naming may kumakatok sa pintuan. Nang buksan ito ni Itay ay tumambad sa kanya si Jerry. Pinapasok ni Itay ang kapatid ko at inayang saluhan kami sa hapag. Naku, ang dami namang pagkain ito. Nakakainggit naman kayo. Wika ni Jerry na manghang-mangha noon sa mga nakahaing ulam sa mesa. Huwag kang mainggit kasi bukod sa makakain mo dito, nagluto pa ako ng sobra para may takeout ka para sa pamilya mo. Sabi ko naman sa aking kapatid. Naku, salamat Ate Andrea. Natutuwa naman niyang balik sa akin. Pagkatapos noon ay agad na binalita ni Jerry na nanganak na nga noon ang asawa niyang si Ellen. At kailangan niya ng 6,000 piso para sa bayad sa ospital. Agad ko namang pinautang siya ng 3,000 at nangakong magbibigay ng panibagong 3,000 kapag nakautang na ako sa aking amo. Paano ka na? Yung gagastusin ninyo ni na inay? Nag-aalalang tanong pa ni Jerry sa akin. Meron pa akong 2,000 dito. Pagkakasyahin muna namin ito nila inay. Pero kung hindi kaya, uutang na lang ako sa mga kakilala ko. Sagot ko naman sa kanya. Naku ate, nakakahiya naman sa'yo. Ngumiti ako sa aking kapatid. Huwag ka nang mahiya. Bukal sa kalooban kong ibinigay sa iyo yan. Ang mahalaga ay ligtas ang mag-ina mo. Kapag nakahiram pa ako ng 3,000 sa mga amo ko ibibigay ko kaagad sa iyo ha. Pangako ko pa sa kanya. Naku, salamat po talaga ate. Di bali kapag nakahanap po ako ng trabaho babayaran din kita sa mga utang ko sa iyo. Halos maiyak noon sa tuwa ang aking kapatid. Kahit wag mo na akong bayaran Jerry. Kaya naman ako nagsusumikap sa trabaho para sa ating lahat. Ayaw ko kasi kayong nakikitang nahihirapan o nalulungkot. Basta Jerry, kung kailangan mo ng pera, wag kang mahiyang lumapit sa akin ha. Sabi ko noon sa aking kapatid. Papadudot palaging inuuna ko ang pamilya ko. Hindi ko sila matiis at palagi akong tumutulong sa kanila. Ayaw ko silang nakikitang nahihirapan at nalulungkot. Pero inaamin ko na mahirap talaga na pumasan ng mga responsibilidad. Pero kinaya ko yon papadudot. Akala nga ng mga taong nakakakilala sa akin ay ako ang taong easy-go-lucky. Masiyahin at walang problema dahil nga sa aking personality. Pero ang hindi nila alam ay ako ang taong nahihirapan at puno ng pagsubok sa buhay. Pero tinatago ko na lang yon sa sarili ko at hindi ko ipinapakita sa kanila na nahihirapan ako dahil ayaw kong mag-alala sila sa akin. Ay nako papadudot, kung alam lang nila ang mga pinagdadaanan ko. Samantala bilang breadwinner ay pinasan ko ng mag-isa ang mga problema sa aming pamilya. Ipinakita ko sa kanila na isa akong matatag na tao dahil ayaw ko silang panghinaan ng loob. Pero hindi ko noon akalain na bibigyan ako ng Diyos ng mas matinding pagsubok. Andrea! Andrea! Narinig kong tawag sa akin ng amo ko isang araw. Siyempre nang marinig ko yon ay agad akong lumapit. Sir, bakit po? Tanong ko sa kanya. Halika rito, nasa telepono ang nanay mo.
Kailangan ka raw niyang makausap, emergency. Sagot ng aking amo. Sabay abot sa akin ang telepono. Nakaramdam naman ako ng kaba ng sandaling yon at nag-aalinlangan pa akong magsalita noong una. Hello inay? Napatawag po kayo? Tanong ko. Ngunit laking gulat ko nang bumungad sa akin ang umiiyak na boses ni inay. Andrea, ang tatay mo patay na siya. Nagdadalamhati niyang balita sa akin. Natigilan naman ako, namutla at nanginginig ang buo kong katawan. Matapos kong marinig yon, hindi ako makapaniwala na wala na si Itay. Inay, hindi po pwedeng mamatay si Itay. Ano po bang nangyari? Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Na-stroke kasi ang tatay mo. Hindi siya magising-gising at ang sabi na comatose siya. 3 araw nang nakakaraan noon. Kanina ay dineclare na siyang patay ng mga doktor. Ang kwento pa ni inay. Nanlumo naman ako sa aking narinig at napahagulhol na lamang sa pagsubok na yon sa aking pamilya. Inay, uuwi po ako dyan sa atin sa Davao. Sige anak, hihintayin ka namin dito. Kasama ko ngayon sina Jerry at Elton. Sina Gigi at Ambeth naman, parating na rin sila. Inform sa akin ang aking ina. Mag-ingat ka at paalam. Andrea, nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong ama. Malungkot na wika ng aking amo. Sir, kailangan ko pong umuwi ng Davao. Gusto ko pong makita sa huling pagkakataon ng tatay ko. Pakiusap ko naman. Sige, walang problema sa amin. Tatawagan ko na yung airline company at magpapabook na ako ng ticket papunta sa Davao. Huwag kang mag-alala at sagot na namin yon. Wika ng pagtulong ng aking amo. Kami na rin ang bahala sa pera mong pauwi kaya huwag ka nang umiyak, Andrea. Mahal na mahal ko po ang tatay ko. Bakit siya pa ang kinuha ng Diyos? Sabi ko nang hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ganyan talaga ang buhay. Kapiling na rin niya ang Diyos sa ngayon kaya huwag ka nang umiyak. Tiyak na masaya na siya saan man siya naroon. O ano, huwag ka nang umiyak ha? Baka magkasakit ka pa niyan. Pag-comfort at pag-aalaga sa akin ng aking amo. Salamat po ulit sir. Huwag po kayong mag-alala at babalik din po ako kaagad pagkatapos ko pong magluksa. Pangako ko naman sa kanya. Papa Dudut, sobra akong nagdalamhati noon sa pagkamatay ng aking ama noong taong 2006. Nangihinayang ako noon dahil hindi ko naabot ang buhay ang aking ama pero manghinayang man ako ay huli na ang lahat. Samantalang lolo ko ang tumayong ama sa pamilya namin nang mamatay si Itay. Pero noong taong 2009 ay hindi ko akalain na pati siya ay kukunin na rin ng Diyos sa amin. Papa Dudut, namatay sa cardiac arrest ang lolo ko. Nang malaman ko yon ay agad akong bumalik ng Davao at doon ay nadatnang ko na lamang ang lolo ko na walang buhay at nahihimlay sa taol. Papa Dudut, wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak at minsan ay tinatanong ko si God kung bakit kinuha niya mga 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko. Pero sa tulong ng mga kapamilya ko ay nalagpasan ko rin ang pagsubok na yon. Papa Dudut, pagkalibing sa aking lolo ay agad akong bumalik sa Maynila para magtrabaho. Doon ay naging matiwasay naman ang buhay ko at ng pamilya ko. Pero noong 2012 ay isa namang pagsubok ang nakatakdang dumating sa aming pamilya. Bakit ganon? Yung 2 mahalagang tao sa akin kinuha sa akin ng Diyos. Nasabi ko noong minsang nagmumuni-muni ako kasama ng aking kaibigang si Lilia. Palagi ko kasing naaalala yung masasayang memories ng aming pamilya at hindi ko maiwasang malungkot kapag naiisip kong hindi na maibabalik pa yon dahil kulang na kami. Huwag mong questionin ang kagustuhan ng Diyos, Andrea. May dahilan siya kaya niya ginawa yon.
Tandaan mo na lang na walang gagawin ng Diyos na makakasama sa iyo at sa pamilya mo. At saka lahat naman tayo darating din doon. Pangaral sa akin ang aking kaibigan. Sumang-ayon naman ako sa kanyang sinabi. Kung sa bagay may punto ka. Pero minsan hindi ko maiwasang magtanong sa kanya kung bakit siya nagbibigay ng ganong pagsubok. Minsan may pagkakataon pa ngang nawawala na ako ng gana sa kanya dahil dun eh. Humingi na rin ako ng tawad sa Diyos sa mga nagawa ko sa kanya noon. Basta pagsubok lang yan. O tingnan mo, na-survive mo rin yung mga ibinigay niya sa iyo. At least naging matatag ka. Sabi niya sa akin. Nagbuntong hininga naman ako pagkatapos. Sana wala nang pagsubok na dumating sa akin ngayong taon. Ang sabi ko pa. Ngunit hindi pa natatapos ang araw na yon ay nakatanggap ulit ako ng tawag mula sa aking ina. Kinabahan na naman ako nang marinig kong umiyak siya sa kabilang linya. Bakit naman po kayo umiiyak, inay? Anong nangyari? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Ang Kuya Elton mo. Wala na ang kuya mo. Hindi na siya babalik pa. Sabi niya sa akin habang humahagulhol. Naguluhan naman ako sa kanyang sinabi. Inay, hindi ko po kayo maintindihan. Naibulalas ko. Kinakabahan na kasi ako ng mga sandaling yon. Patay na si Elton. Umuwi ka na rito sa bahay. Kailangan namin ng tulong mo. Pagpapatuloy ni inay. Pagkatapos ay naputol na ang tawag niya. Ano bang nangyari, Andrea? Concerned na tanong ni Lilia sa akin. Si Kuya Elton, sabi ni inay, patay na ang kapatid ko. Nanlulumo kong balita. Pinauwi niya ulit ako sa Davao. Lilia, bakit ganun? Merong pagsubok na namang dumating sa amin. Ngayon si Kuya Elton naman ang kinuha niya. Bakit ganun ang Diyos? Sa puntong yun ay napahagulhol na ako. Agad naman ako niyakap ng aking kaibigan para i-comfort. Andrea, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Huwag kang mawala ng pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. Malalampasan mo rin yan. Payo pa niya sa akin. Papadudot pagkatapos noon ay wala na naman akong ginawa kundi ang mag-iiyak. Doon ay tinanong ko sa Diyos kung bakit ganoon ang ginagawa niya sa pamilya ko. Pero mabait ang Diyos at tinulungan niya kaming bumangon sa mga pagsubok. Muli ako nakaramdam ng kasiyahan nang makagraduate ang dalawa kong nakababatang kapatid. Lalo ako nagsumikap sa aking trabaho para matulungan ko ang mga kapatid ko na makapag-aral sa kolehiyo. Ngunit hindi naging sapat noon ang aking kinikita sa pagiging kasambahay. Kaya sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Nagtrabaho ako sa mall bilang sales lady, then cashier. Pero hindi rin naging sapat noon ang kinikita ko dahil maraming kinakaltas sa amin. Sinubukan ko ring mag-apply sa call center pero hindi ako pumasa dahil hindi ako confident sa pagsasalita ng English. Papadudot, hirap na hirap ako maghanap ng trabaho ng mga sandaling yon. Pero walang panahon para sumuko. Kailangan ako ng mga kapatid ko kaya nagsumika pa rin po ako sa paghahanap ng trabaho. Kasama ko sa paghahanap ng trabaho at inspirasyon ko sa buhay ang aking pamilya. Hanggang sa may nagrekomenda sa akin na magtrabaho ako bilang isang casino dealer sa isang casino sa Pasay. Nagpasa ako ng application online at ilang araw ang lumipas ay may tumawag sa akin at pinapupunta ako sa mismong hiring venue. Siyempre pinaghandaan ko yon. Nagsuot ako ng magandang office attire na pinahiram sa akin ni Lilia at nagpractice ako ng wikang Ingles. Pagdating sa hiring venue ay dumaan ako sa sandamakmak na interviews hanggang sa nakapasa naman ako. Pagkatapos noon ay pinaghanda na ako sa final interview kung saan ay isang foreigner daw ang mag-i-interview sa akin. At sa awa naman ng Diyos ay nakapagsalita naman ako ng maayos na English at nakapasa. Papadudot laking tuwa ko noon kasi malaki ang sweldo ng isang casino dealer. Pwede ko nang masustentuhan ang pag-aaral ng aking mga nakababatang kapatid na nasa kolehiyo. Samantala marami akong pinagdaan ng hirap sa trabaho at sa pamilya.
Sumabay pa itong love life. Nagkaroon ako ng karelasyon noon pero hindi tumagal dahil pareho kaming abala sa aming mga trabaho. Sa una lang masakit pero naka-move on din sapagkat mas priority ko pa rin ang aking pamilya. 4 na taon ang lumipas at nakatapos din ang 2 kong kapatid sa kolehiyo. Isang nursing graduate at isang hospitality management graduate. Sobrang proud ko sa mga kapatid ko dahil nagtapos silang pareho with flying colors. Siyempre proud din ako sa aking sarili. Kasi hindi ko akalain talaga na magagawa ko yon. Bilang ate nila ay masaya ako at nakatulong ako sa kanilang kinabukasan. Sa ngayon Papa Dudut ay masaya na ulit ang aming pamilya. May sarili na ring pamilya ang 2 kong nakababatang kapatid. Ako na lang ang walang sariling pamilya at love life pero ayos lang sa akin. In the first place ay hindi naman ako naghahanap. Eto patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho bilang casino dealer dito sa Soler. Kailangan kumayod at kumayod dapat dahil ako ang nagpapaaral sa mga naiwang anak ni Kuya Elton. Oo, mas malaking responsibilidad yon pero kakayanin ko para sa aking pamilya. Papa Dudut, bagamat maraming pagsubok pa na pinapasan ako ngunit eto ako nananatiling matatag. At utang na loob ko ito sa ating Panginoon na patuloy sa pagbibigay ng blessings sa buhay ko. Bagamat maraming beses ako na nag-question sa Kanya, ay ngayon naman ay patuloy niyang pinatitibay ang aking pananampalataya. Masaya na ako sa buhay ko ngayon kasi kasama ko na ang aking pamilya. Sila ang tangi kong inspirasyon sa mundo at ang pananalig ko sa Diyos. Marami akong natutunan Papa Dudut sa mga pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon. Isa na roon ay huwag nating sayangin ang panahon at ipakita at iparamdam ang pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay. At sa bawat pagsubok ay may solusyon at may katapusan din. Muli ay maraming salamat po sa iyo Papa Dudut at sa mga bumubuo ng iyong programa. Sobra akong na-excite na marinig ang aking kwento sa Papa Dudut Channel. God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Andrea. God bless din sa iyo Andrea at masaya kami na nabasa ang iyong totoong kwento na punong-puno ng aral. Kahanga-hanga ang mga taong katulad mo na inuuna palagi ang pamilya kesa sa sarili. Kahanga-hanga ka kasi napagtagumpayan mo ang iyong misyon na tulungan ang pamilya mo lalo na ang mga kapatid mo para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Kahanga-hanga ka kasi kahit na anong unos ang dumating sa iyong buhay ay nanatili kang matatag. At kahit na may mga pagkakataong parang mawawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos, pero sa huli ay ikaw ay nagdesisyon na huwag bumitaw sa Panginoon at inalay mo sa Kanya ang iyong tagumpay. Isa ka sa mga taong dapat natularan dahil sa iyong selfless love at ang kaligayahan ng iyong pamilya ay kaligayahan mo rin. Andrea, pinatunayan mo sa amin na isa ka talagang breadwinner ng pamilya at ipagpatuloy mo lamang yan. Dahil darating din ang araw na gagantimpalaan ka rin ng ating Panginoon sa iyong mga kabutihan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa mga bago naming subscribers. At suportahan din ang Papa Dudut Stories on Spotify. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang
ay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa